Hey mga brods, may balita nga tayo dito po sa San Miguel Beermen. Ito, alam natin na ito pong si Chris Newsome ay nababalita na gusto nga itong kunin ng San Miguel Beer. Alam din naman natin ng SMB kahit nga meron silang inaasikaso ngayong finals round mga kabrods, gusto pa rin nilang kumuha ng mga malalakas na players. Yes mga kabrods, ito po kasi si Chris Newsome, alam din naman natin na matagal na rin itong nagkakapagkampiyon dito po sa Meralco Bolts. Ilang taon na rin itong hindi umaalis sa kupunan na ito. Grabe yung loyalty nito ni Chris Newsome pero isang kampyonato lang naman ang naibigay niya. Yes mga kabrods, gusto rin kasi ng agent and ni Chris Newsome makakuha ito ng mga multiple championship sa PBA. Yes mga kabrods, kaso kasi sa PBA mahihirapan ka talaga kapag hindi ka sasanib ng puwersa sa mga malalakas na kupunan katulad na lang ng mga big names ng SMB, Ginebra, and TNT. Kaso si Newsome nasa Meralco Bolts, isa ito sa mga pumapangalawang malakas din naman sa MVP group. Kaso yung lineup nito hindi masyadong fino-focus ni Boss MVP. Kaya ito pong si Chris Newsome, maski nga si LeBron James malakas na pero lumilipat pa rin. Mas gusto nila, 'di ba, na meron silang katulong. Kaya ito pong si Chris Newsome gusto rin lumipat ng San Miguel Beermen para nga matulungan at magkaroon ng kampyonato ulit. Alam din naman natin na grabe yung SMB ngayon, kondisyon na kondisyon sila. Kaya gusto rin nilang kumuha ng mga ganitong players na superstar ng Meralco Bolts na si Chris Newsome. Alam din naman natin na ito pong si Newsome, yung kontrata na ito ongoing pa sa Meralco. Pero syempre, pwede rin naman itong magpalagay sa trading blocks ng Bolts para nga ito ay makuha ng SMB. Pero pinag-iisipan din ng SMB, yan laki rin kasi ng value ni Newsome. Sino naman yung mga ibibigay nila? Yan nga, yung mga pinag-iisipan ngayon ng SMB, sino ang bibitawan nila. Dahil gustong-gusto nila yung skills ni Newsome. Mapa-scoring, mapa-defense, mapa-leadership, nasa kanya ng lahat as a point guard position and kaya niyang dalhin sa championship. Ito pong SMB, biruin nyo yan ha. And hindi lang naman si Newsome gustong kunin ng SMB, maski itong si Mikey Williams. Yes, alam din naman natin na ilang beses na rin nating nababalita na si Williams saan ba ito mapupunta? Sa Ginebra po, SMB. Dito kasi sa SMB, andito yung kanyang pinakakuya. Mataas ang kanyang disiplina dito kay Chris Ross na magandang ang pinapakita ngayong finals or championship round. Pero ito pong kasing si Mikey Williams, sa tagal-tagal na rin naman na ito na hindi pa rin nakakapaglaro ng PBA, gusto na itong bumalik na talaga mga kabrods. Diba nagkaroon na ito ng problema sa Converge Fiber Xers, pero mas matutulungan ito ng San Miguel Beermen. 1.5M ba naman kasi hinihingi ni Mikey Williams, hindi naman din kasi kaya ng Converge Fiber Xers yung ganong offer. Pero ito pong SMB, offer nila ito ng malaki, hindi man 1.5, kahit minimum ang isasahod niya sa SMB once na may bigyan niya ng championship, ito pong San Miguel Beermen ay dito na ito bibigyan ng 1.5M kada buwan. Yes mga kabrods, alam naman natin ng SMB, sina Boss RSA, madali lang naman kausap yan. Once na mabigyan naman ng kampyonatong yung koponan, grabe makapag-bonus yan. Sina Boss Ramon S. ang maski nga si Boss Al Francis Chua. Kaya nga itong dalawang players na ito, mga kabrods, ito talaga yung magpapalakas lalo ng SMB. Yes, syempre sasabihin nyo na ang lakas na ng lineup ng SMB, ba't kukunin pa yung Newsome at Mikey Williams? Di hindi na fair or hindi na balance yung liga. Mga kabrods, ito lang naman ang reports and rumors, hindi pa naman ito kumpirmado. Syempre, halos lahat naman ng mga kupunan dito sa PBA, mga big names natin na binanggit natin kanina, sila lang naman yung may gustong makapag-invest ng malaki para lumakas yung kanilang kupunan. Kaya hindi rin nila kasalanan nito. Kaya ito, Chris Newsome and Mikey Williams, yes mga kabrods, magpapa-boost pa ito lalo ng lineup ng SMB. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam naman natin na Barangay Ginebra San Miguel big man ang kailangan, kaya nga gusto nilang kunin at ibalik ito pong si Greg Slaughter. Yes mga brods, ito po si Greg. Alam din naman natin na nagkakaroon din ito ng problema sa MPBL. Yes, kasi nga yung 1M kada buwan na binibigay sa kanya dati ng Manila Stars, mga kabrods, hindi na yun. Yung mga nasasahod niya kada buwan, yes, ang baba na. Kasi nagkaroon nga ng problema rin ng MPBL. Tapos hindi pa rin siya makabalik ng PBA dahil nga, ito pong si Greg Slaughter kasi gusto na tumataas din ng sahuran. Pero ito, yes, bibigyan ito ng chance
ng Barangay Nebra San Miguel mga kabrods, and ito ay iimbitahan nga daw ayon din sa mga reports natin, iimbitahan ito pong si Greg Zila sa mga training camps ng Barangay Ginebra San Miguel. Yes, ngayon lalong-lalo ng Ginebra na-eliminate nga ito ng SMB ngayong semifinals round. Kaya gusto nila magpalakas palalo. Yes, alam din naman natin yung weakness nila, big man, kaya nga sila kinakain ni The Kraken Junmar Fajardo. Kaya ito pong Barangay Nebra San Miguel, todo hanap kayo sa mga bigs. Why not ito pong si Greg Zila na ilang beses na rin naman nakapagbigay ng kampyonato sa Ginebra. Why not ito na lang kunin? Ando na yung chemistry, ando na yung knowledge ni Greg na kung paano makapag-champion dito sa Ginebra. Ando na rin yung knowledge niya paano sundin yung triangle offense ni Coach Tim Cone. And yung mga ibang kakampi naman nito nandito pa rin sa Ginebra, like Tenorio, Scotty Thompson, di ba mga kabrods, Malonzo. Kaya ito ay okay talaga sa Ginebra. May 7-footer ka, may pantapat ka kay Junmar Fajardo mga kabrods. Yan lang naman din kasing problema nila. So mahirapan si The Kraken talaga sa presensya nito ni Greg. So hindi lang naman si Greg Slaughter, maski ito pong si C-Stand. Yes mga kabrods, alam natin na yes, kaya namang postehin din ni Fajardo si Slaughter, pero ito po kasing si Stan Hardinger ay ibang usapan na ito mga kabrods. Tinawag nga itong bulldozer dahil ito ay isa sa mga matigas na big man dito sa PBA. Kahit 6'8" lang yan, talaga makikipagpalitan ng mukha yan. And isa din dito sa kanya, maganda dahil may chemistry ito sa Ginebra dati at nakapag-champion na rin sa Gin Kings. Kaya gusto ito ng Ginebra, ito pong mga dalawang big man na ito dahil meron ng chemistry, may championship na at may knowledge na sa triangle offense ni Coach Tim Cone. Yes mga kabrods, alam din naman natin ito pong si C-Stand nagretiro na. Kaso nga lang hindi pinayagan ng Terra Firma, nakahold pa rin yung kontrata. Kaso ito pong Terra Firma mga kabrods, binili kasi ng Zamboanga Valientes. Pero usap-usapan na magi-stay pa rin ang Terra Firma. So magulo mga kabrods. Ito pong storya ng Terra Firma Jeep. Pero as of now naman ay naka-hold pa rin ito sa Jeep. So pwedeng kunin yan ng Ginebra kung gugustuhin nila mga kabrods. Ito pong si Bulldozer Christian Stan Hardinger. Yan din naman kasi ito pong goal ng Ginebra, makakuha sila ng mga big man na ganito. Yes, dahil syempre yan naman talaga yung weakness at meron din katulong sana si Japet Aguilar. Matagal na itong weakness ng Ginebra, but hindi ko alam bakit ito yung ginagawa nila. Yung Isaac Go naman hindi naman din ginagamit, tapos ito mga injury prone pa yung mga ibang wings. Kaya ito, maganda ito sa department center ng Ginebra kung ibabalik nila ito pong mga former bigs nila na isang 7-footer na Greg Slaughter, tapos isang 6'8" na Christian Stan Hardinger. Mga kabrods, baka dito na may chance talaga sila na makapagkampiyon ulit. Alam din naman natin yung eagerness ng Ginebra, maski nga si Coach Tim Cone nung natalo sila sa SMB. Yung disappointment ng isang Coach Tim Cone, alam nyo naman yan mga kabrods, babawi at babawi yan. At syempre, hihimayin nila kung ano yung weakness nila. So, malinaw naman din na big man din yung isa sa mga weakness ng Ginebra. Kaya ito, pagsama na nila si Slaughter at si Christian Stan Hardinger. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods. Ewan ko na lang kung di pa lalakas ang Ginebra dito. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.